Ayun na nga, dahil sa corruption, bumabagsak na yung stock exchange natin. Siyempre, pati economy natin. Yung corruption kasi na yan, para yung virus ng economy natin. Ini-infect niya ang institution natin. Dahil dyan, nawawalan na ng trust ang mga investors, nawawalan na ng confidence ang mga investors, namamatay na pati yung transparency. Kaya tuloy, bumabagsak ang market natin, ang economy natin. Marami nang nag-voice out. Lahat na, panoorin natin itong vino-voice out at ang comment nila, Ted Filon at saka ni Atty. Tipacio. Marami silang ibubulgar. Panoorin natin to, guys. Ano po, sa pamagitan po ng ilang mga pamamaraan, baka po lalong nagkagulo-gulo. Sabi nga, ito ho ay ibinulgar ng presidente. Maaari po natin sabihin na matagal niya ho itong alam na. Oo, pero kinakailangan siya na magpaka-quote and quote, magpaka-hero dito. Pero ho, hindi maitatanggi, mga kapatid, na ito po ay lalo ding tumindi sa panahon ng kanyang panunungkulan. Yun lang. Opo, nagsimula po noon, pero po mukhang dahil nga po sa hindi, bagamat meron na pong paramdam si dating Pangulong Duterte ng grabing korupsyon sa DPWH, opo, carry over po ito sa administrasyong ito at mukhang, dahil po nga sa nagtatagumpay sila, nawalan na ho talaga ng puwang ang kanila pong contentment. Ibig sabihin, sadya po talagang sila po ay naging masyado ng ganid sa pera, kaya po ito na po ang nangyayari ngayon sa ating bayan. Ngayon, baby girl. Yes, boy. Meron lang tayong girl, no? Meron ako nakausap na negosyante kagabi. Oo, bago ako matulog, tumawag sa akin. Matagal ng negosyante. At sinasabi nga niya itong mga isyong ito, nagtatanong din siya. Sabi niya, Ted, parang ayoko nang makinig sabi, sa mga balita. At napapagod daw siya. Sabi ko sa kanya, pasensya ka na kung nakikinig ka siguro sa amin, lalo na. Pero sabi niya, wala bang ibang magandang balita? Sabi ko, ano bang gusto mo marinig na magandang balita? Kasi kung magandang balita, siguro makinig ka sa Oo, makinig ka sa government channel. Walang negative doon no? Puro PR. Sorry, puro PR kasi Oo. napapansin ko doon. So, pero ang sabi niya kasi, nagre-react siya doon sa sinasabi nitong economic advisor ba? Yung business something, Chubanes Chenes, itong si Mr. Go. Alam mo, ang haba kasi ng title. Special sige. Advisor to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go. Yun ang purpose ng pagtawag actually sa akin. Ano siya, medyo itong negosyanteng ito, retired na. Mga anak niya na yung nagmamanage. No? Nagtatanong lang siya itong pangyayaring ito. At nabanggit nga niya na nakaka-depress itong mga balitang ito. Pero sabi ko sa kanya, alam nga namang pag-uusapan natin? Meron tayong pag-uusapan tungkol sa presyo ng gulay, supply ng ganire, bigas, itong supply ng Noche Buena items, kung ano-ano pa. But ito talaga kasi ang main issue ngayon. At kung lulubayan natin, baka naman eventually, mapunta sa wala ang ating inaasahan nga na paggagawad ng katarungan para sa bayan. So natatanong din siya, ba't ganon? Itong sinasabi na nag-announce yung isang mataas na official. Actually, itong SEC chairman ay nakaupo sa Anti-Money Laundering Council. SEC Francis Lim. Tatlo yan sila, BSP. BSP Governor Ellie Remolona. Yes, yung pong ating Insurance Commission Chief. Na fake news daw si SEC Chair Lim. Nagkamali siguro sa figure, sabihin na natin kasi sinasabi nila hindi naman daw 1.7 trillion pesos ang nawala sa stock, no? Parang sinasabi billion lang naman daw. Something like 185 billion pesos. Pero ito ang punto dito, mga kapatid. Nagkamali sa figures, pero hindi mali yung punto ni SEC Chair Lim. Talaga pong malaki at may masamang epekto itong flood control scandal sa investor confidence. Hindi po natin yun pwede ikaila. Yung sinasabi ni Romualdez, ano yun? Fake news din yun? Ni Ambassador. Baka sabihin nila si Martin Romualdez yan. Ni Ambassador Babes Romualdez. Hindi nagbibigay ng interview. Yung sinasabi ni Ambassador Babes Romualdez fake news din to? yun na yung sinasabi niya. Natanong siya kung anong epekto nung korupsyon dito sa Pilipinas. Ang sagot niya, and I quote, definitely, alam mo, malaking epekto sa atin yan. Kaya ang nire-report namin dyan sa atin ngayon, kailangang i-resolve nila yung ating mga corruption scandals na yan. At nakabantay po dito ang investor sa iba't ibang panig ng mundo kung paano re-resolbahin to ng Pilipinas. Okay. At sinasabi din ng isang pag-aaral ng US State Department, yun pong corruption dito sa Pilipinas, pervasive, laganap mula noon hanggang ngayon. Di na nga tayo nakaalpas, di ba? Dun sa Corruption Perception Index, 119 tayo out of 180 countries. Kasi po, bilang isang bansa, for us to be able to solve the problem, we have first to accept the fact that we have a problem.
Truth Kasi FM. pag iniwasan natin to, Oh, hindi natin pwede sabihin fake news lang. hindi malulutas ito. Kasi po, ang sinasabi po ni Ambassador Bates Romualdez, yan din po ang concern ng mga American businessmen. Yan. Ngayon, ito pong si Mr. Go, I mean with all due respect po sa inyo, sir, ano po? Opo, sinasabi nyo, nagkamali yung SEC chairman, nagbase siya sa fake news. At tinatama niya ito. Okay, sige po. So, humingi din po ng paumanhin yung SEC chairman. Oo. Okay. Pero sir, wag ko kayo magpaka-fake sa katotohanan. Please, close your mouth, open your eyes, and open your ears. Days ago, Opo. nagbalita ang puno ng Securities and Exchange Commission Yes, na si yes. Attorney Francis Lim. Kilala ko ito, magaling ito eh. Opo. Akra lawyer ito at may column to sa isang malaking payagan tungkol sa stocks. At ito'y naging pangulo rin, kung hindi ako nagkakamali, ng Philippine Stock Exchange. Opo. At sinabi niya na mayroon daw nawala, nalugi, Oh. na 1.7 trillion pesos sa ating stock exchange dahil sa korupsyon. Oh, grabe. Yan. At ito daw ang nawalang value na mga 10, malaki yun ha, mga 10% yun in a bourse na ang capitalization ay mga 17 trillion. Mga ganun ang umiikot na pera sa stock exchange, malaki yun, mga 10%. Opo, grabe yun. At nataranta naman yung mga tao. At ito naman, hindi ko maintindihan, kasi ang nangyayari rito sa ating gobyerno, naniwala ako kay Attorney Francis Lim, kasi I do not think na magsasalita siya ng gano'n. Nang hindi niya sinusuri yung informasyon. Kaya nga inilagay yan sa SEC. Sapagkat eksperto siya sa stocks, sa stock exchange, sa mga ganon. Pinabulaanan ng isang kawani ng palasyo yung presidential advisor na si Frederick Go na fake news daw. Wala daw ganon. Fake news. Paano nang ganon na wala daw 1.7 trillion na nawala? Magkano? Ewan ko sa kanila. Huwag mo na sabihin walang nawala kasi pagka tinanong mo yung mga kakilala natin na nasa Philippine Stock Exchange, bumabagsak naman talaga. Bagsak na economy daw natin. Bumabagsak. Sabi. Oo. At after a few days, nag-sorry naman si Attorney Francis Lim. Mali daw yung impormasyon niya. Pero ang suspecha ko rito, parang na-pressure eh. Kasi di ba, point din ng Pangulo ito. Opo. Nagsalita siya ng totoo, Pwede. pero na-pressure siya. Nag-backtrack Binago. siya, baka parang yung notaryo bago ayaw nilang imbestigahan. Oo. Kung matindi ang fake news na 1.7 trillion, kung mali talaga si Chairman Francis Lim, bakit ayaw panagutin? For several days nagkagulo dahil doon sa ginawa niyang report na 1.7 trillion. Bakit walang consequences? Diba? Yun lang. Kung mali siya, nag-sorry siya, gano'n na lang yon. So, hindi ko malaman ngayon, nagtataka yung mga taong bayan, Opo. totoo bang may 1.7 trillion? Between Francis Lim at si Frederick Go, na talagang yung kanyang titulo, tingnan natin kung anong titulo ito si Frederick Go ha. Opo. Si Frederick Go ay, kung malulusot na natin, ang isang damakbak na advertisement dito. Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs. Etong kanyang mga special assistant na yan, honorific yan eh. Opo. Yan ay parang gantimpala sa pagiging close mo sa Pangulo, o nag-contribute ka nung kampanya, o nangampanya ka para sa kanya. Parang si Larry Gadon lang, na pupunta natin mamaya-maya. Hindi, kasi related to, hindi dahil from an insider, 7% na daw ang ibinababa Okay. ng value ng ating stock exchange. Aray ko. Uy, kung yun ay totoo at ang market cap o yung market capitalization ng ating stock exchange ay mga 17 trillion, maaaring totoo yung 1.7 trillion na sinasabi ni Attorney Francis Lim ng SEC. Kasi pwede, ayan, pwede. ito ang sinabi the benchmark Philippine Stock Exchange Index has declined more than 7% this year. Ayun. Ang 7% ang ibinaba, Opo. ibinagsak, ikinalug ng index. 7%, 7%. Ito pa, making it one of the worst performing markets in a region where other gauges have zoomed to all-time high. So sa ASEAN region daw, Opo. tayo ang pinakakamote. Oh no! Lahat ng ating mga kapitbahay, mga karatig bansa, nagsisi taasan. Parang kwitis ang kanilang stock exchange. Tayo, malaking kamoting may ulalo. Nako! Ayun nga. Ni
Attorney Francis Lim. Di ba? Oo. Isang magaling na abogado ito at naging presidente, tama pala ako, tama ang aking recollection, and Chief Executive Officer of the Philippine Stock Exchange from 2004 to 2010. So 6 na taon siyang naging Pangulo ng PSE. Bago yon, siya ay isang senior partner sa ACRA, yung Angara, Abelio, Concepcion, Regala and Cruz Law Office. Magaling Isa yan. sa mga malalaking law offices dito sa Pilipinas na lumaki noong martial law. At siya rin ay dating trustee at presidente ng Shareholders Association of the Philippines. Ibig sabihin, bihasa talaga siya Opo. sa stocks, trading ng stocks. Oo. Between him at saka isang negosyanteng malapit lamang sa Pangulo, parang si Larry Gadon, paniniwalaan ko siya. Ngunit, okay, sabihin na natin, na, hindi totoo na 1.7 trillion, sabi pa rin ng aking mga sources, at may mga kaibigan naman tayo dyan, Opo. bumabagsak daw talaga ang stocks. Eto noong July ay bumagsak ng 65.57 points. Malaki ang binabagsak. Dahil, ito ang sinasabi nila nung mga kaibigan natin, yung mga investors daw, kasi natatakot nga sa economic climate ng Pilipinas. Ibig sabihin, nag-cash out. Kumbaga sa casino, ayaw na nila maglaro. Nag-cash out na sila. Nag-withdraw na. Nag-withdraw na sila. Nag-cash out na sila dahil nga yung corruption at saka kakulangan ng bagong mga investment. At dahil nga, well, ito hindi naman kasalanan ng Pangulong Marcos Jr. yes. In fairness. Although kasalanan din niya kasi hindi siya magaling mag-negotiate. 1% lang. Dahil nga noong July ay nabalita na 19% ang taripang ipinataw ni Pangulong Trump. Di ba? Natakot din yung mga investors. Yan. Ayan, yun ang klima noong July pa. At ito. Noong ilang buwan din ang nakakaraan, binibigay sa akin ng mga kaibigan ko yung mga links. Yes. Ayan, ito po ay trend na noon pa. Starting ng simula pa lamang, simula pa lamang, yan, paulit. Simula pa lamang ng panunungkulan ni Pangulong Marcos noong 2023, $20 billion na ang nawala sa market value ng Philippine Stock Exchange. Bilis naman. Hindi po biro-biro itong report na to. Ang pinasa sa akin ng mga kaibigan ko ay report ng Bloomberg. Pinaka-credible na yung analytics, na may analytics na kumpanya sa stock exchange, not only here, but all over the world. Yan ang problema. Noon pa bumabagsak kasi nga sa market confidence ay bumabagsak. Yun ang mabigat. Di ba? Kaya bumagsak, mabigat. Yun nga. Tama ka naman. Tama ka naman. Yun talaga ay trend na. Then, na-exacerbate pa. Kasi bumagsak din. 186 billion ata noong nag-umpisa na mga corruption chuchu na dito sa flood control. Yan, Sinabi rin, ito ay kailan lang, 3 days ago. Sinabi rin at inamin din ng Pangulo, yung kasalukuyang Pangulo ng Philippine Stock Exchange na si Ginoong Ramon Monson. Yan na, itong mga alegasyon ng katiwalian na malawak na katiwalian ay nakakasama sa stock market ng ating bansa. Yan. Ito na. Sinabi ng Stock Exchange President. Ito, hindi fake news ito. $684 million ang pinull out. Ibig sabihin, binawi. Kinuha. Inilabas. Yan. Oh, yeah. Ang daming lumabas sa Pilipinas, kasi nga madumi ang gobyerno. Itong taong ito, 684. Yan. At for several days na, ewan ko kung hanggang ngayon, ang stock exchange natin ay net selling. Ibig sabihin, mas maraming nagbebenta kesa bumibili, na hindi mabuti. At sabi niya, hanggang hindi nakakakita ng liwanag ang mga foreign investors sa resulta ng mga investigasyon tungkol sa katiwalian, ay magpapatuloy itong pagkawala ng tiwala sa ating merkado at patuloy na
ilalabas nila ang kanilang investment. Kaya nananawagan siya for the sake of our economy, well, for the sake of the stock market at least, Yes. napakahalaga na mabilis at makatotohanan at kapanipaniwala ang investigasyon. Ayun. Ang problema, sinabi ni Pangulong Marcos, hindi tayo nagmamadali. Ala. Oo, di ba sinabi niya, eto, Tapos eto pa, may sunod-sunod pang earthquake dito sa Pilipinas. Ano ba to? Reminder na ba to ng Panginoon na maging maayos na tayo? Maging ano na tayo? Mabuti? Or reminder din talaga ito sa mga namumuno na maging makatao na sila at unahin ng taong bayan ang kapwa nila kaysa sa sarili nila. Hindi ba? Diyos ko, panoorin nyo tong katatapos lang na earthquake dito, kanina lang umaga, dito sa sa Davao Oriental. Nakakapanlumo.